Paano ko hahayaang apihin nila ang kapatid ko ng ganoon? Sumimangot ng husto si Terence Vance. Ang kanyang boses ay may bahid ng paninisi. Gievean, humingi ka ng paumanhin kay Terence C.A.D. Sumiklab ang nag-aalab na galit sa puso ko. Tumalim ang tingin ko kay Terence G.E.T. Noong una, ginamit niya ang pagiging anak ng mga Terence para ako ay apihin. Humingi ba siya ng paumanhin sa akin noon? Hindi ba ako ang tunay na kapatid mo? Bakit kailangan kong humingi ng paumanhin kay Terence T.A.C.? Lalong sumama ang anyo ni Terence D.S. Hindi siya nakaimik. Sa puntong ito, umalingaw ang boses ni Ginang B. Renth, masyado pang maaga para magsalita ng ganyan. Sigurado ka bang anak kita? Ang resulta ng ICT test ay hindi mapagkakatiwalaan. Magpadna test ka ulit sa akin. Kung mapatunayan na anak kita, papauwiin kita. Tinitigan ako ng malamig ni Ginang B. Renth. Nakaramdam ako ng kahihiyan at bahagyang galit. Magpadna test ulit. Sino ba ang hinihiya nila? Kung gusto nila akong tanggapin nila. Kung hindi, huwag. Sa kaibuturan ng puso ko, mayroon pa ring bahid ng pag-asa. Sa nakaraang buhay, bagamat kapitbahay kami ni Nanay Kien, nabubuhay si Nanay Kien ng tagong-tago kaya bihira ko siyang makita. Ang lahat ng bagay tungkol kay Kien C.G.T. ay si Kien Vengo ang umaako. Si Nanay Kien na nakita ko ay isang kaawa-awang ina na naghahanap sa kanyang tunay na anak. Ngunit, nang ilahad ang resulta ng AFE test, hindi ako pinaniwalaan ng sarili kong ina. Sa mata ni Nanay Kien, si Kien G.A.T. ang anak na pinalaki niya sa loob ng 11 taon. Ngayon ko lang naintindihan na hindi pala ganoon kahalaga ang ugnayang dugo. Nang matanto ko ang puntong ito, pinigilan ko ang sakit sa kaibuturan ng puso ko. Malinaw ang aking mga mata. Sa puso ko, ang lolo na nag-alaga sa akin ay ang tunay kong pamilya. Kung tatanggapin nila ako o hindi, wala na akong pakialam. Bago pa ako makasagot, mabilis na sumagot si Terence D.S. para sa akin. Nanay, naniniwala akong si Gedeon ang tunay kong kapatid. Maaari na tayong pumunta sa istasyon ng pulis para magpadna test. Kumuyom ang mga kuko ni Terence G.A.D. sa kanyang palad. May bahid ng kasamaan sa kanyang mga mata. Kung talagang magpapatest at lumabas na ako nga ang anak ng mga Kien, may lugar pa ba para sa kanya? Hinawakan niya ang kamay ni Nanay Kien at naglambing. Nanay, hindi ako gusto ni Gedeon. Kung tunay siyang anak mo, hindi mo na ba ako kailangan? Sinulyapan ako ni Ginang B. Renth, matyaga niyang inalo si Kien G.A.D., anak din kita. Kahit na anak ko siya, kung may nagawa siyang mali, pagpapaumanhin ko siya sa iyo. Tiningnan ko ang mapagmalaking tingin ni Kien G.A.D., bahagya akong nanginig sa loob. Sinubukan kong baliwalain ang emosyong ito at tumalikod para lumabas. Tiningnan ni Ginang B. Rengo ang likod ko at may pagkamuhi sa kanyang mga mata. Bakit ka nagmamadali? Ang anak ko ay dapat na mahinahon at magalang. Bakit siya naging bastos at walang galang? Huminto ang mga paa ko. Hindi ko naman sinabi na gusto kong magpadna test ulit. Ano ba yan? Kapwa nagulat si Ginang P. Renth at Terence D.S. Mabilis na tumakbo si Terence D.S. papunta sa akin. Sumimangot siya. Gedeon, huwag kang magmatigas. Isang SCC test lang ulit ang kailangan para mapatunayang kapatid kita. Bakit ayaw mo? Hindi ako nagsisinungaling. May bahid ng kadiliman sa mga mata ni Terence G.A.T. Nagmamalaki niya akong tiningnan. Deep Gedeon, pagkuha lang naman ng buhok para sa SCC test, hindi mo pa magawa. Natatakot ka na ba? Natatakot ka na baka mabunyag ang iyong kasinungalingan? Baka peke ang SCC test na ipinakita mo noon. Gusto mo lang guluhin ang buhay namin. Nagdagdag pa si Ginang B. Renth, tama ang sinabi ni G.A.D. Bagamat alam ko na ayaw akong tanggapin ni Ginang B. Renth, nang marinig ko ang lihim na kasiyahan sa kanyang boses, tumigil pa rin ang paghinga ko. Siguro dahil sa likas na pagmamahal ng isang ina. Bumaling ako at tiningnan ng malalim si Nanay Kien. Seryoso kong sinabi, kung naniniwala kayo o hindi, problema niyo na yan. Wala akong interes na maging anak ng mga biran. Pagkasabi ko noon, umalis na ako. Nakatayo si Ginang Piren sa lugar at tinitigan ang likod ko habang ako ay umaalis. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lang sumakit ang puso niya.
Iyon na naman ang tingin na iyon. Tuwing kaharap niya ako, nagiging ganoon siya. Anak ko nga kaya talaga siya. Impossible. Naglakad ako papunta sa malaking tarangkahan. Narinig ko pa rin ang galit na boses ni Nanay Kirens na sumisigaw, "Huwag kayong sumunod." Ayaw pa niyang maging anak ng mga Girens. Ang taas ng tingin sa sarili. Galing lang siya sa probinsya, kumakapit kay Liu Digizay nang hindi bumibitaw. Hindi kaya pera at posisyon ng mga Liu ang habol niya? Bakit hindi maging katulad niya ang anak kong si Dimnam? Ang matatag na mga salita ni Nanay Kirengu ay umabot sa aking pandinig. Huminto ang mga paa ko. Malinaw na malayo na ako, bakit naririnig ko pa rin? Binilisan ko ang aking paglalakad palabas ng tarangkahan. Hindi ko inaasahan na paglabas ko, makikita ko si Liu Digizi na naglalakad papunta sa akin. Nakasuot siya ng puting stripe na dress na polo. Nagniningning ang sikat ng araw sa kanya. Sa sandaling iyon, tila lumiwanag ang aking paningin. Natigilan ako sa lugar. Huminto si Liu Digizi sa harap ko. Okay ka lang ba? Bumalik ako sa realidad. Nakita ko sa kanyang mapayapang mukha ang bahid ng pag-aalala. Nag-aalala ba siya para sa akin? Okay lang ako. Tiningnan ako ni Liu Digizi mula ulo hanggang paa ng ilang beses. Nang makasigurado siyang okay ako, nagsalita siya. Narinig kong malakas kayong nagtatalo. Sa susunod, sa bahay na lang ng mga Liu kayo magkita o sumabay ka na lang sa akin. Sa pagkakataong ito, nakasigurado na ako na nag-aalala si Liu Digizi para sa akin. Hindi ka panipaniwala. Ngunit, hindi ako mag-aakala na gusto ako ni Liu Digizi dahil lang sa isang pangungusap ng pag-aalala. Bahagya akong tumango. Hindi ko pinansin ang kanyang mga salita. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko ang sarili ko. Hindi mo kailangang mag-alala at mahirapan sa pagpapaliwanag kay Lolo Liu. Si Liu Digizi, na napakatalino, ay bumulong, wala namang sinabi si Lolo. Hindi ko napupuntahan ang bahay ng mga BNs. Sa araw, pupunta ako sa ospital para alagaan ang lolo. Pagka-uwi ni Liu sa bahay, kumapit na naman sa kanya si Kirens Desvens. Kung tama ka, sabihin mo kay SC na huwag magalit at hindi niya sinasadya. Kung susuntukin mo pa siya, dapat mong tandaan na bagamat ampon si EE, siya pa rin ang nakatatandang anak ng mga BN. Kung babalik ka, dapat kang makisama sa kanya. Yumuko ako at tiningnan ang aklat na hawak ko. Hindi ako tumingin sa kanya. Makisama kay Tirend FC. Bakit parang ang dali sabihin sa kanya? Hindi ko pinansin si Tirend then, hindi siya sumuko. Kinuha niya ang isang tasang maalat na soy milk. Giadean, ito ang pinakagusto mong inumin noong bata ka. Dinala ko ito para sa iyo. Tikman mo. Sinabi kong hindi ako iinom at huwag na niya akong istorbohin. Pagkasabi ko noon, bumalik na ako sa kwarto ko. Lumungkot ang mga mata ni Terence Desvens. Bumaling siya kay Liu Digizi, nakararating lang at nagreklamo, bakit siya nagagalit ng ganoon. Sinulyapan ni Liu Digizi ang tasang maalat na soy milk na dala niya. Seryoso niyang sinabi, matamis ang gusto niya. Walang sinabi si Terence Desvens. Inubos niya ang soy milk sa isang lago. Pinunasan niya ang kanyang bibig at tiningnan siya. Paano mo nalaman? 15 taon na kami ni Liu Digizi. Matagal na siyang nagbago ng panlasa. Nag-isip si Terence Desvens, nakita niyang may punto si Liu Digizi. Ngunit, kilala niya si Liu Digizi. Kung hindi siya sigurado, hindi siya magsasalita. Kung sinabi niya iyon, sigurado siyang napansin niya ang aking kinakain at iniinom. At saka, kung hindi ako nakapukaw ng kanyang atensyon, bakit niya ako papansinin? Tiningnan ni Terence Desvens si Liu Digizi. Naging madilim ang kanyang mga mata. Kilalang kilala mo si Giadean ah. Mabuti. Noon, isa lang siyang hamak na taga-bukid at hindi siya karapat-dapat sa iyo. Ngunit, iba na ngayon. Kapatid ko na siya. Magkatugma kayo. Sang-ayon ako sa kasal na ito. Kung gayon, may pakialam ba siya kung sang-ayon ka o hindi? Ngayon, hindi ko na siya gusto. Sa pag-iisip nito, muling nagdalamhati si Long Liu Digizi. Sa mga sumunod na araw, pumunta sa akin si Terence Desvens at nagdala ng maraming bagay. Ngunit, hindi ko siya pinansin.
Isang araw, may lakad si Terence des Vents. Ngunit, ang katulong sa bahay ay nagpakulo ng nasabaw para kay Lolo Liu. Wala siyang panahon para dalhin ito, kaya sinabi niya sa akin na kunin ko. Kung para sa akin, hindi ko ito tatanggapin. Ngunit, ang mga Terence at Liu ay matagal na ring magkaibigan. Siyempre, hindi ko tatanggihan para kay Lolo Liu. Kinuha ko ito at nagpunta sa ospital. Hindi ko inaasahan na pagka-uwi ko mula sa ospital, dadalhin na pala ako ni Ginang BN, kasama ang katulong at tagapamahala ng mga BN. Pumasok silang galit na galit. Pula ang mga mata ni Ginang BN at mukhang umiyak siya. Malamig kong sinabi, Ginang BN, anong problema? Pagkasabi ko noon, dumampi ang isang sampal sa aking mukha. Narinig ko si Ginang BN na umiiyak habang nagrereklamo. Deep Benian, napakasama mo. Nilagyan mo ng lason ang gatas ni Effie. Kung may mangyari kay Effie, babayaran mo ako. Bigla akong napaharap sa mapanuyang tingin ni Ginang BN, bagamat alam kong mahal niya si Effie, nang marinig ko mismo ang kanyang mga malupit na salita, tila kinurot ang puso ko. Palaging kasama ni Deep Zetian si Chu. Paano niya malalagyan ng lason si Effie? Sigurado akong may hindi pagkakaunawaan. Biglang nagsalita si Liu Degesen. Nagulat ako at tiningnan si Liu Degesen. Nakatayo siya sa likod ko kanina. Ngayon, nakatayo na siya sa tabi ko. Bahagya siyang nakatagilid sa akin. Tinatakpan ng kanyang balikat ang aking katawan at bumuo ng proteksyon. Dahil pinoprotektahan ako ni Liu Degesen, hindi kayang saktan ni Di Ikaw. Tumuloy si Ginang Bireng at tiningnan si Liu Degesen. Bagamat galit siya, nanatili pa rin siyang rasonable. Vivian, bakit mo siya pinoprotektahan? Narinig kong hindi mo gusto ang nakatakdang kasal. Kung ipapakulong ko siya, hindi mo na kailangang ituloy ang kasal sa kanya. Gusto ko ring malaman kung bakit. Narinig ko ang mariing sagot ni Liu Vivian, siya ang aking katipan. Poprotektahan ko siya hanggang sa huli. Nagulat ako at natigilan. Ito ang unang pagkakataon na pinoprotektahan ako ni Liu Vivian. Kung sana noong nakaraang buhay. Ngunit, mabilis akong kumalma. Naalala ko ang nangyari mahigit 1 buwan na ang nakaraan. Noong nakaraan, kung hindi dahil kay Lolo Liu, hindi siguro ako makakapag-exam sa kolehiyo. At dahil hindi niya ako tinulungan, pinagalitan siya ni Lolo Liu. Kung may mangyari ulit sa akin, hindi papayag si Lolo Liu. Si Liu Degevite ay masunurin. May sakit ngayon si Lolo Liu. Ayaw niya siguro. Ang problema ko, naging sagabal pa kay Lolo Liu, naging tensyonado ang sitwasyon. Umalingaw ang nagtatakang boses ni Terence des Vents. Anong nangyayari? Bakit ang gulo? Paglingon niya, nakita niyang papasok siya habang may dalang folder ng mga dokumento. Galit na tiningnan ni Ginang Bireng si Terence des Vents. May pagkamuhi sa kanyang boses, nilaso ni Deep Zetian si GAT. Dadalhin ko sana siya sa istasyon ng pulis. Kumuyom ang aking mga kamay. Hindi man lang ako sinulyapan ni Terence des Vents. Nag-aalala niyang tanong, kumusta na si GAC? Pinaningkitan siya ng mata ni Ginang Bireng. Buti naman at may konsensya ka pa. Huwag kang magpabudol sa masamang taong iyan at kalimutan ang iyong sariling pamilya. Dinala na si GAT sa ospital para magpalinis ng tiyan. Nakalagpas na siya sa kritikal na kondisyon. Nagpapahinga siya ngayon sa ospital. Nakarinig ng ginhawa si Terence des Vents, pero, nanay, si Deep Biadian ay kapatid ko pa rin. Hindi magandang dalhin siya sa istasyon ng pulis. Naramdaman ko ang halatang pagkukunwari sa kanyang boses. Nasamid ako. Sinunod niya ang sinabi ni Ginang Bireng, at agad na ipinagpalagay na ako ang may sala. Huminga ako ng malalim. Tiningnan ko si Terence des Vents at binigkas ang bawat salita, hindi ko siya nilason. May nagpaparatang sa akin. Ibig mong sabihin, uminom si GAC ng lason para siraan ka? Galit na tiningnan ako ni Ginang Bireng at umiyak. Mayroon bang magagawa iyan? Alam mo ba kung gaano kasakit nang makita kong dumudugo si GAC? Kung hindi ka rin makararanas ng katulad na sakit, hindi kita mapapatawad. Lalo akong nakaramdam ng pagkainis sa kanyang gustong manakit. Itinaas ni Terence des Vents ang folder sa kanyang kamay. Nanay, alam kong hindi ka naniniwala kay Deep Bedian.
Kaya, palihim akong kumuha ng buhok ni Deep Biadian at ni nanay at ipinasuri ko sa isang kakilala. Nasa kamay ko ang resulta. Huwag muna tayong magdesisyon hanggat hindi natin nakikita ang resulta. Nagbago ang ekspresyon ni Ginang B. Renz, agad niyang kinuha ang test at binuksan. Nang makita niya ang huling linya, nabigkas niya, si Deep Biadian at ay may match na mas mababa sa 50%. Hindi sinusuportahan ang relasyon bilang mag-ina. Ang gay ay ang tunay na pangalan ni Nanay Piran. Kinuyong ni Ginang B. Rengo ang papel at tiningnan ako nang may panganib sa kanyang mga mata. Wala na siyang pag-aalinlangan. Walang makapagliligtas sa iyo ngayon. Hindi makapaniwala si Terence Vance, inagaw niya ang papel. Paano nangyari ito? Tiningnan niya ako. Paano ka hindi naging kapatid ko? Liu de Vivian, hindi ba't sinabi mo na ang CK test ay maaaring gamitin bilang batayan para makilala ang pamilya? At tumutulong din ito sa pulisya para hanapin ang mga kriminal? Tiningnan ako ni Liu de Vivian. Pinigilan niya ang kanyang pagdududa at sumagot, hindi pa perpekto ang teknolohiya. May posibilidad na hindi ito tumpak. Hindi matanggap ni Terence Vengo ang pakiramdam ng pagkahulog mula sa langit patungo sa impyerno. Madilim ang kanyang mukha habang tinitingnan ako. Kaya, pineke mo ang fit test. Sa simula pa lang, niloloko mo na ako. Sa huli, napunta sa akin ang test result. Nakita ko mismo ang huling linya na nagsasabing hindi kami mag-ina ni Nanay Piren. Hindi ko mapigilang manginig ang aking mga kamay. Kaya, hindi ako tunay na anak ni Nanay Kirens. Posible bang nagkataon lang ang pagtugma ng Bon Maroko sa kanya sa nakaraang buhay? Sa simula pa lang, mali na ako. Ngunit, pagkatapos mag-isip ng matagal, bigla akong nakahinga ng maluwag. Mabuti na rin iyon. Hindi na kailangang sumakit ang puso ko. Namula ang mga mata ko. Hinarap ko ang gustong manakit na tingin ni Terence Vance, niloko kita. Napakabobo mo. Mas gusto kong paniwalaan ang resultang ito. Hindi ko sila kaano-ano. Hindi ako sasaktan ng aking pamilya. Mula ngayon, ituturing kong wala na akong mga magulang. Lalong tumindi ang pagnanais na manakit ni Terence Vance. Kinuyom niya ang kanyang mga kamay. Parang may halimaw na nakakulong sa kanyang dibdib na gustong makawala. Nakabawi ng kanyang katinuan si Ginang Piren at tiningnan ako. Kung hindi ka anak ko, hindi ko na kailangang magpigil. Nagbago ang isip ko. Bago kita dalhin sa kulungan, dadalhin muna kita sa ospital para humingi ng tawad kay CET, para mapawi ang kanyang galit. Sumenya si Ginang Piren kina G.A. Cao at tagapamahalang Easy. Agad nila akong hinila papunta sa kotse. Hindi ako lumaban. Gustong sumunod ni Liu de Vivian, pero nakalayo na ang kotse. Tiningnan ni Liu de Vivian ang pagdadala sa akin. Sa kanyang payapang mukha, sa wakas, nagkaroon ng pagkatakot. Balisa ang kanyang isipan. Sa huli, may naisip siya. Tumakbo siya papasok ng bahay at tumawag sa base militar. Ako si Liu de Vivian. Hinahanap ko si Terence Vance. Samantala, dinala na ako sa ospital. Nakita ko si Terence GAT, nakahiga siya sa kama sa ospital. Maputla ang kanyang mukha. Lalo siyang naging kaawa-awa dahil sa kanyang gwapong mukha. Nakatago lang si Terence GAT sa likod ni Nanay Piren. Natatakot niyang sinabi, Nanay, bakit mo dinala si Deep Biadian dito? Natatakot. Hinawakan ni Nanay Pirengo ang kanyang balikat at malumanay na inalo. Huwag kang matakot. Hindi kanya kayang saktan. Dinala ko siya para humingi ng tawad sa iyo. Pagkatapos, malamig niya akong inutusan, humingi ka ng tawad kay GAT. Walang gana akong tumitig kay Nanay Kiren. Kung anak mo ako, ipapahingi mo ba ako ng tawad? May namuong galit sa mga mata ni Ginang Biren. Hindi ka karapat-dapat na banggitin ang anak ko. Lalo siyang nagalit. Hindi ka lang mamamatay tao, isa ka ring manloloko. Nagpanggap kang anak ko. Nakakainis. Alam mo ba kung gaano ko kamahal ang anak ko? Sinamantala mo ang aming pangulila at sinira mo ang aming pag-asa. Pagbabayaran mo ito. Ang bawat salita ay parang espada na tumutusok sa aking puso. Sobrang sakit. Malinaw na pinatunayan na ng safety test na hindi ko siya tunay na ina. Bakit ganito kasakit marinig ang mga salita niya?
Sa sumunod na sandali, inutusan ni Ginang Biren, hawakan ninyo siya. Pinaluhod ako ng tagapamahalang busy. Binuka naman ni DJ Kao ang aking bibig. Nakaramdam ako ng takot. Sa sumunod na sandali, nakita kong kinuha ni Ginang Biren sa kanyang bag ang nakuhang lason sa aking kwarto. Pinunit niya ang balot. Sa loob may pulang pulbos. Itinaas niya ang pulbos at akmang ibubuhos sa bibig ko. Nakikita ng mga tao sa kwarto iyon, ngunit walang pumipigil. Tuwang-tuwa si T-Renf GAT sa likod. Kung mamamatay ako, walang makaaagaw sa kanyang posisyon bilang tagapagmana ng mga T-Renf. Tiningnan ko ang pulang pulbos. Sa kritikal na sandaling ito, nagawa kong kagatin ang kamay ni G.A. Kao. Dahil sa sakit, bumitaw si G.A. Kao at sinampal ako. Hayop! Dahil sa sampal, nagpaikot-ikot ang paningin ko. Agad na pinisil ni Ginang Birengo ang aking panga at akmang ibubuhos ang lason. Hindi ko mapigilang tumulo ang aking mga luha. Sa malabong paningin, parang nakakita ako ng nakakasilaw na ilaw na nanggagaling sa itaas. Sa nakaraang buhay, namatay ako sa kamay ni T-Renf GED. Sa buhay na ito, mamamatay rin ba ako dahil kay T-Renf GAC? Bakit hindi ko magawang talunin si T-Renf GAC? Hindi ko pa nagagawang mabuhay para sa sarili ko. Hindi ako makapapayag. Sa sandaling ako'y desperado na, isang malalim na boses ang nagsalita, itigil ninyo. Tila agad na gumaling ang aking pandinig. Naramdaman kong humihigpit ang hawak sa akin. Narinig ko ang nanginginig na boses ni Nanay Kiren, Denhi Tiren. Nakawala ako at bumagsak sa lupa. Si N.T. Rengu ay ang ama na bihira kong makita sa dalawang buhay. Nakahiga ako sa lupa, napaubo. Pagkatapos may tumulong sa akin. Okay ka lang ba, Dipbyarian? Ang pamilyar at payapang boses ni Liu Dipvivai ay pumawi sa aking pangamba. Dahan-dahan akong tumingala. Nakita ko ang nag-aalalang mukha ni Liu Dipvivai. Hindi ako makapaniwala na si Liu Dipvivai ang sumaklolo sa akin. May utang na loob ako sa kanya. Napatitig ako bago sumagot, malapit na akong mamatay. Pagkatapos, narinig ko ang malalim na boses ni N.T. Renz na may pag-aalala, Diadean, okay ka lang ba? Tumingala ako para tiningnan si N.T. Renz, nakasuot siya ng uniforme. Nakatayo siyang parang bundok. Mayroon siyang makapal na kilay, matapang na mukha at bigote. Talagang mayroon siyang ilang pagkakahawig sa akin. Ngunit, malumanay niya akong tiningnan. Ito ang sikat na si T. Renz, si Idzede noong bata pa. Nakilala sa kanyang katapangan. Sinasabing siya ang pinakamatuwid na tao. Ngunit, iginagalang ko na ang mga magulang ng mga Giren. Gusto na namang gumanti ni Tiren Fidzede para sa kanyang anak. Anong mangyayari? Sa isang iglap, sumama ang mukha ni N.T. Renz. Ang kanyang presensya ay nakakatakot. Sobrang lamig ng temperatura sa loob ng kwarto. Nang akala kong poprotektahan din ni N.T. Renz, si T. Renz GDD, sinigawan niya si Nanay Piren, anong ginagawa ninyo? Ginagamitan niya ng dahas ang isang binata. Nakakahiya. Hindi sumagot sina Piren GAC at Tiren Vance. Pagkatapos matakot, nagdahilan si Ginang Piren, ang batang iyan, isa siyang masamang tao. Hindi lamang siya nagpeke ng SCT test para magpanggap na anak ng mga Giren, nilason din niya si GAT, gumaganti lang ako. Hindi nagpakita ng emosyon si N.T. Renz. Kung talagang mamatay siya, pagsisisihan mo iyan. Hindi pinansin ni Ginang Birengo ang kanyang sinabi. Nakakatawa. Bakit ko pagsisisihan si Dipbyadian? At saka, sakit lang ng tiyan ang idinulot ng lason na ipinainom ni Dipbyadian kay GED. Saka, nasa ospital tayo. Maaari siyang magpalinis ng tiyan agad. Nang marinig ko iyon, wala na akong naramdamang galit. Tiningnan ni N.T. Renz nang malalim at mapilit si Ginang B. Renz. Pagkatapos, inalis niya ang kanyang mapanuring tingin. Huwag muna nating pag-usapan kung anak ko si Dipbyadian. Pag-usapan muna natin ang tungkol sa pagkalason. Sabihin mo sa akin ang katotohanan tungkol sa lasong iyon. Sabihin mo sa akin kung hindi gagamitin ko ang mga paraan ng militar. Nanginig si T. Renz GVC at napaluhod sa kama. Naglakas loob siyang tiningnan si N.T. Renz at agad na umiwas. Alam ni N.T. Renz na natatakot sa kanya si T. Renz GED. Sa bahay,
Matiis ni Terence Vance at Ginang B. Rengo ang kanyang paglalambing. Ngunit kahit anong gawin niyang pagtatangkang magustuhan siya, hindi siya malalapit kay Terence. At alam ni Rengo ang kanyang mga nakaraang pamamaraan. Sa pag-iisip nito, biglang kumabog ng malakas ang puso ni Terence Ged. Alam ni Rengo ang lahat. Terence, anong ginagawa mo? Biktima si GVT. Dahil nakita ni Ginang B. Renz na natatakot si Terence Ged, agad niya itong pinagtanggol. Nang marinig niya ito, pinutol siya ni Terence Ged, hindi ko po alam. Uminom lang po ako ng isang bote ng gatas at nagsuka ng dugo. Pagkatapos, nagising ako sa ospital. Sinabi po ni nanay na si Deep Biadian ang may gawa. Wala po akong alam. Agad na sumang-ayon si Ginang B. Renz at ibinuhos ang lahat sa akin. Malinaw ang kanyang layuning protektahan si D.A.D. Tama, hindi alam ni D.A.D. Sinabi sa akin ni D.A. Kao na si Deep Biadian lang ang pumasok sa kusina. At saka, gustong maghiganti ni Deep Biadian kay C.E.T. Kaya, nagalit ako at gusto kong gumanti kay C.E.D. Nang sabihin niya iyon, nagpakita ang pagkamuhi sa kanyang mga mata. Umalingaw-ngaw ang galit na sigaw ni Terence sa kwarto. Mga bobo! Halos patay ninyo ang tunay kong anak. Pagkatapos, ibinato niya ang isang folder sa kanyang kamay. Basahin ninyo iyan. Natakot na tamaan ng folder, agad itong sinalo ni Ginang B. Renz. Pagkatapos magulat, binuksan niya ang folder. Pagkatapos basahin, hindi siya makapaniwalang bumulong, imposible. Paanong naging anak ko si Deep Biadian? Nakapamaywang si Renz, tila inaasahan na niya ang kanyang reaksyon. Mababa ang kanyang boses, ano, hindi kaya? Ang nangyari sa birthday party ni Terence Vance. Matagal ko nang naririnig ang tungkol doon. Kaya, nagpakuha ako ng sample ni Deep Biadian sa isang kakilala ko. Kaya ko nagawa ang CT test na ito. Matagal na rin ang resulta, pero nagkataong nag-business trip ako kaya ngayon lang ako nakabalik. Kung hindi ako hinanap ni Vivian, muntik na akong makagawa ng hindi na maibabalik na pagkakamali. Wala na akong maramdaman. Nasabi ko na lang kaya pala. Anak pa rin ako ng mga Renz, selyado na ang kapalaran ko. Sa totoo lang, mas gusto ko pang hindi maging anak ng mga Renz kaysa ganito. Walang laman ang isip ko. Nagtanong ng may pagdududa si Terence Vance, Ama, paano naman ang fit test ko? Hindi nagpigil si Terence, nagpapaloko ka. Pinalitan ang sample mo nang hindi mo alam. Sino kaya ang nagpalit? Sa puntong iyon, biglang may napagtanto si Terence Vance. Walang pag-aatubiling tumingin ang kanyang mga mata kay Terence Ged. Lalong pumutla ang mukha ni Terence Ged. Agad siyang nagtanggi, hindi ako, kapatid. Kumbinsido si Terence Vance sa kanya dati, pero hindi na ngayon. Nalungkot si Terence Vance, ikaw ba? Noong umalis ako sa bahay ng mga liw, nakasalubong kita. Naalala kong umuwi ka ng gabing iyon. Kaya ikaw ang nagpalit ng sample ko. Hinawakan ni Terence Ged ang kamay ni Terence Vance. Umiiyak siyang nagmakaawa habang umiling. Patawarin mo ako, kapatid. Natakot ako. Ayokong mawala kayong dalawa kaya ko pinalitan ang sample. Selos lang ako ng sandaling iyon. Ngunit, nasabi na ni Rengo ang kaparusahan para kay Terence Ged, pinalaki ka namin sa loob ng 11 taon. Ngayong may edad ka na, sapat na ang ginawa namin. Mula ngayon, bumalik ka sa mga tunay mong magulang. Bumagsak ang kamay ni Terence Vance. Nagulat siyang tumingin kay Terence. Dahil walang reaksyon si Terence Vance. Bumangon si Terence Ged mula sa kama at niyakap ang hita ni Ginang B. Renz na nagulat din tumangis siya ng malakas. Ina, patawarin mo ako. Alam kong nagkamali ako. Ayoko lang mawala ka. Wala namang gusto sa akin si Deep Biadian. Gusto niya akong itulak sa kamatayan. Dahil hindi siya anak ng mga Renz, kampi kayo sa akin. Kung magiging tunay siyang anak, madali na lang niya akong mapapatay. Natakot lang po ako. Ayokong umalis, ina. Kailangan niyo ako. Malabo ang paningin niyo, ina. Kailangan ko kayong alalayan at maging tungkod niyo. Malamig sa taglamig, kailangan ko kayong damitan. Habang umiiyak siya, tiningnan siya ni Ginang B. Renz.
nagpakita ng awa ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay N.T. Renz para magmakaawa. N.T. Renz, alam ni GHC na nagkamali siya. Paparusahan ko siya. Pagpalit lang ng report ang ginawa niya. Wala siyang sinaktan. Bakit kailangan nating paalisin siya? Nang makita ko ang eksenang iyon, bigla akong nakaramdam ng kawalan ng saysay. Ayoko nang manood. Kahit ano pang mangyari, pamilya pa rin sila. Isa lang akong estranghero. Tumalikod ako para umalis, pero bigla akong hinawakan. Lumingon ako at nakita si Ginang Biren, maingat niya akong tiningnan. May luha sa kanyang mga mata. Gideon, huwag kang umalis. Flat ang aking mga mata habang tinitingnan siya. Muli siyang nagsalita. Kung papayag ka kay CET, sisiguraduhin kong hindi siya makikipagkompetensya sa iyo. Sa susunod, babawi ako sa iyo. Ngumisi ako. Buti na lang at wala na akong inaasahan sa kanya. Kung hindi, masisiraan ako ng ulo sa panonood sa kanya na protektahan ang kanyang ampon. Tinanggal ko ang kanyang kamay. Sinubukan kong magsalita ng kalmado, walang kinalaman sa akin ang problema ninyo. Naguluhan si Ginang B. Renz nang marinig niya akong magsalita. Direkta ko siyang pinutol, tunay na anak at ampon. Si Deep Biadean at T. Renz GAD, isa lang ang dapat mong piliin. Sino ang pipiliin mo? Inosente pa rin si Ginang B. Renz, akala niya magkakasundo kaming dalawa at magiging maayos ang lahat. Palalakihin ko ang makulit na ampon at sa huli, ipapakilala ko sa lahat na mayroon akong dalawang matatalinong anak. Sa pagtanda, magiging masaya kami. Ngunit bakit kailangan niyang pumili? Nagulantang siya at umiyak ng malakas. Bakit kailangan nating pumili? Hindi ba kayo kayang magkasundo? Tinitigan ko siya gamit ang aking madilim na mata. Sige na, sabi ni N.T. Renz, muli siyang naglabas ng dokumento. Sa loob ng 2 taon, lagi nang binubuli ni Renz GAD si Gideon sa eskwelahan. Hindi ko nababanggitin ang mga pamamaraan. Pagkatapos sabihin iyon, tiningnan ni N.T. Renz si T. Renz Vance. Yumuko si T. Renz Vance, wala na ang kanyang dating kayabangan. Nagpatuloy si N.T. Renz, dahil sa kapangyarihan ng mga Kiren, hindi siya naparusahan. Nalaman ko na rin. Sinabi ng 2 tauhan niya na sinadya niyang mahulog sa bangin para siraan si Deep Biadean. Ngayong araw rin, siya rin ang naglagay ng lason. Gusto niya lang sirain ang relasyon ni Gideon at Thid. Malalaman niyo kung kailan niya binili ang lason sa dokumento. Hindi makapaniwala si Ginang Biren, dinampot niya ang dokumento mula sa lupa at binasa. Pagkatapos magbasa, mukha siyang matanda. Nang makita ni T. Renz GAC na nabunyag na ang lahat, niyakap niya si Ginang B. Renz, umiiyak siyang nagmakaawa. Ina, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Talaga pong nagkamali ako. Tiningnan ni Ginang B. Renz si T. Renz GAC at nakaramdam ng panghihinayang. Binuhos niya ang kanyang puso kay T. Renz GAC. Tinuruan niya siya kung paano maging mabuti at matuwid na tao. Ngunit, sa likod niya, gumagawa siya ng ganoong klaseng bagay. Nasaktan si Ginang B. Renz, itinulak niya si T. Renz TED, inalagaan ka namin at ginamit mo ang kapangyarihan ng mga B. Renz para bulihin ang tunay naming anak. Nadismaya ako sa iyo. Umuwi ka na lang sa probinsya ninyo. Ngunit biglang tumawa si T. Renz GAD habang itinutulak siya. Galit ang kanyang mukha. Alam ko na. Isa lang akong pamalit kay T. Renz Dimnam. Pagbalik ni T. Renz Dimnam, wala na akong halaga. Ginamit niyo lang ako. Hindi kayo totoo sa akin. Ginagamit niyo lang ako. Isa akong aso o pusa na inaampon. Kung masaya kayo, papakainin niyo ako ng masarap na pagkain. Kung hindi, itatapon niyo na lang ako. Galit ako sa inyong dalawa. Pagkatapos, itinulak niya si Ginang B. Renz at tumakbo palabas ng kwarto. Alam na ni N.T. Renz kung anong klaseng tao si T. Renz GAT, hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Ngunit, naging totoo si Ginang B. Renz at T. Renz Vance kay si GAT. Sa huli, sinabi pa rin niyang nagpapanggap lang sila. Nagdamdam silang dalawa. Ngayong araw na natin siya pauwiin, sabi ni N.T. Renz. Tiningnan ko sila na nagkakagulo ng ganito. Sa kaibuturan ng aking puso, nakaramdam ako ng tagumpay.
ang tagumpay kong ito sa buhay. Di ba umaasa si Terence si Lady sa mga Birens para hindi ako katakutan? Sa katunayan, sinubukan niya akong patayin sa nakaraang buhay. Sa buhay na ito, nawala na kay Terence GEC ang proteksyon ng mga Pirens, siguro hindi na niya ako kayang patayin. Mabubuhay akong mabuti. Napakabilis ng mga pangyayari. Hindi pa nakakapag-react si Ginang Birens nang matuklasan niyang nagkamali pala siya sa akin. Ginawa niya pa sa akin ang mga bagay na iyon. Tiningnan ako ni Ginang Birens, may pagsisisi sa kanyang mga mata. Dimnamdi. Tama, ito ang anak na hinahanap niya sa loob ng 15 taon, hinahangad sa loob ng 15 taon, at inaasam sa loob ng 15 taon. Gusto niyang yakapin at haplusin ang kanyang anak. Ngunit paglapit niya sa akin, dahan-dahan akong umaatras. Ginang Birens, mayroon po kayong dignidad. Tila kinurot ang puso ni Ginang Birens, masakit. Ganoon. Hindi ako Ginang Birens, ina mo ako. Nang makita ko ang kanyang labis na paghihirap, wala akong maramdaman. Kalmado kong tiningnan si Nanay Kirens na umaasa. Dati, hindi niya alam na anak niya ako kaya mapapatawad ko siya. Ngayong may ZT test na, pinili pa rin niyang hindi maniwala. Wala siyang pag-aatubiling saktan ako. Sa totoo lang, hindi siya naniniwala. Umaasa lang siyang hindi ako ang kanyang anak para hindi niya kailangang pumili sa pagitan ko at ng minamahal niyang ampon. Mabilis na umiling si Ginang Birens, hindi siya makapagsalita. Umiyak si Ginang Birens, lumapit si Terence, naghirap ka. Ako ang tunay mong ama. Gusto mo bang tawagin akong ama? Tumingin ako kay Terence, nanginig ang aking mga mata. Gumalaw ang aking mga labi, pero sa huli, sinabi ko, salamat po. Si Terence ang nag-iisang tumulong sa akin. Ngunit hindi ko kayang tawagin siyang ama. Dahil hindi ko siya tinawag na ama, bumuntong hininga si Terence. Alam kong ayaw mo sa mga bobo sa mga Birens, nasaktan nila ang iyong puso. Huli na ako. Hindi ako naging karapat-dapat na ama. Wala ako sa buhay mo ng maraming taon. Lumaki ka ng mag-isa at naging matatag. Hindi ako makikialam sa desisyon mo. Ngunit umaasa akong bibigyan mo ako ng pagkakataong bumawi. Bumawi. Sabi rin ni Terence, thence babawi siya. Pero ano ang ginawa niya? Sinasabi ng bibig niya na babawi siya, pero si Terence GEC pa rin ang nasa puso niya. Hindi na kailangan. Nagmadali si Terence thence, dapat ikaw ang tagapagmana ng mga Pirens, sabihin mo kung anong gusto mo. Tumalim ang aking mga mata. Isa lang ang gusto ko. Kailangang maparusahan si Terence GVD. Sa nakaraang buhay, namatay ako sa kamay ni Terence GEC. Ngayong araw, muntik na naman akong mamatay dahil kay Terence GEC, alam ko na ngayon. Magkasalungat ang aming kapalaran ni Terence GEC. Kung paalisin ko si Terence GED, siguro wala na siyang pagkakataong patayin ako. Pagkatapos kong magsalita, nagpaalam ako kay Terence. Hindi ko na tiningnan pa sina Terence Vance at Ginang Birens. Umalis ako sa kwarto at bumaba. Nananlumo ako. Humanap ako ng upuan at umupo. Napakatagal kong umupo hanggang gabi. Nang kumalma na ako, natanto kong nandyan pa rin si Liu Divivi. Kasama ko siyang nakaupo hanggang gabi. Lumingon ako at sinabi sa kanya, salamat sa pagtitiyaga sa akin. Alam kong tumutulong ka lang dahil kay Lolo. Huwag kang mag-alala, sasabihin ko kay Lolo na tinulungan mo ako ngayon. Tinitigan ako ng madilim na mata ni Liu Divivi. Hindi na kailangan. Dapat ko naman itong gawin. At saka, humihingi ako ng paumanhin sa nangyari noon. Sumimangot ako. Ayoko nang pag-usapan ang nakaraan. Pagkatapos kong magsalita, biglang kumalam ang aking tiyan. Naging awkward ang sitwasyon. Tiningnan ako ng seryoso ni Liu Divivi. Bahagya siyang umiti. Gabi na. Kumain na tayo. Sumunod ako kay Liu Divivi. Hindi ko inaasahang dadalhin niya ako sa Silver Restaurant. Naguluhan ako hanggang sa binigyan niya ako ng menu. Pumili ka. Libre ko. Nakaramdam ako ng kakaiba, pero nandito na ako.
Napakahusay ng chef sa Silver Restaurant. Magiging sayang kung hindi ako kakain. Agad akong umorder ng 2 pagkain. Pagkalito at pagkikita. Kumikilos na parang lasing ang katawan natin. Anong ginawa natin sa anak ni inay? Ang mga kuko ni Tiren GVD ay bumabaon sa kanyang palad. Namumutla ang kanyang mukha. Nang makita niyang malapit nang matumba si inay Tiren, iniabot niya ang kanyang kamay para alalayan ito. Nag-aalalang tanong, "Inay, ate, hindi naman kayo naniniwala agad, di ba? Paano kung peke yan? Nakalimutan niyo na bang sinaktan niya ako?" Akala niya kakampi sa kanya ang lahat. Pero hindi niya inaasahan na pareho ang tingin sa kanya ni Inay Tirans. At Tirans man. Hindi niya matanggap ang pagbabagong ito kaya nagdabog siyang umakyat sa itaas. Nakabawi rin si Guy Tirans. Kailangan kong hanapin si Deep Bisedian para itanong ng malinaw. Pero pinigilan siya ni Tirans Densnans. Inay, wala po si Gedean dito ngayon. Umuwi siya para bisitahin ang lolo niya. Sabik na sabik si Guy Tirans na hanapin ako kaya nakalimutan niya kung nasaan ako. Saan ba siya nakatira? Hahanapin natin siya ngayon din. Napaisip si Liu Degezi sa mga nangyari nitong mga nakaraang araw. At sa pagiging determinado ko nang umalis. Malinaw na kaya kong ibigay mismo ang fake test kay Tirans Dance. Pero hindi ko ginawa at nagpakiusap pa akong ipaabot niya. Kahit wala akong romantikong damdamin sa kanya. Apo pa rin siya ng taong malaki ang utang na loob ng lolo ko. Dapat ko pa rin siyang alagaan. Kaya naman, pinayuhan niya ito. Bakit hindi na lang po natin hintayin si Deep Biadean na bumalik? Mag-isip-isip muna tayo. Nakinig naman si Inay Kiren sa payo niya at kumalma. Tama ka. Kailangan pa niyang bumalik para mag-aral sa kolehiyo. Sabi naman ni Tirans Dinsnanf. Ngayon pa nga lang ipinapahayag ang resulta ng pagsusulit. Puntahan natin ang eskwelahan. Natapos ang birthday party. Si Liu Dendevayan at Tiran Zhengu ay bumalik sa pulang pader ng eskwelahan. Kung saan ipinapaskil ang listahan ng mga pumasa. Pareho silang nagkaintindihan na hindi muna titingnan ang mga marka nila. At hahanapin muna ang pangalan ko. Nakita ni Tirans Zhengu ang pangalan ko sa unang hanay. Nahanap ko na. Lumapit si Liu Dingziet sa kanya. Nakita nilang nakasulat sa announcement board ang ganito. Deep Biatian, unang pagpipilian, Universidad ng Medisina sa Gitnang Timog. Sandaling natigilan si Liu Dingziet. Nabigla si Tirans Zhengu at bumulong, bakit hindi siya pumili ng eskwelahan sa Beijing? Bakit sa Universidad ng Medisina sa Gitnang Timog? Magiging sahunan ang assignment niya pagkatapos. Hindi na ba siya babalik sa Beijing? Malalim ang tingin ni Liu Dingziet. Agad naman siyang tinanong ni Tirans Zhengu. Alam mo ba ang gusto niyang kurso? Kinuyom ni Liu Dingziet ang kanyang labi. Sabi niya dati gusto niyang mag-aral ng medisina. Pero hindi niya alam na ang unang pagpipilian ko ay ang eskwelahan ng medisina sa probinsya ko. Bakit parang totoo ang mga sinasabi ko? Hindi na ako kumakapit sa kanya? Malungkot ang mukha ni Tirans Zhengu, mapait ang ngiti. Mukhang hindi lang niya tinalikuran ang pamilya niya. Pati ang engagement sa'yo, tinapos na rin niya. Walang pakialam ang nagsalita, pero dama ng nakikinig. Sa kaibuturan ng malamig na mga mata ni Liu Dingziet. May kumislap na emosyong hindi maintindihan. Pero agad din siyang bumalik sa dati. At tumalikod para umalis. Pero nakikita pa rin sa kanyang mahigpit na pagkuyom ng kamay. Ang tunay na damdamin niya. Lumingon si Tirans Zhengu at nakita siyang umalis. Kaya agad siyang hinabol. Pag-usapan natin ito. Ibigay mo sa akin ang address ni Dimnam. Puntahan ko siya sa probinsya. Sinulyapan siya ni Liu Dingziet. Sigurado ka bang kapatid mo siya? Sigurado ako. Pagkasabi ni Tirans Zhengu noon. Kumunot ang kanyang noo. Pero ngayon parang galit siya sa akin. Kaya kailangan ko siyang puntahan. Alam mo, 15 taon ko na siyang hinahanap. Kung lumaki siya sa tabi natin mula pagkabata, magiging maganda ang paglaki niya. Isipin mo, lumaki siya sa probinsya. Hindi lang siya naging matatag.
Ang galing pa niya sa pag-aaral. Kung lumaki siya sa pamilya Birenz, mas magiging mahusay pa siya. Nang makita ni Liu Dingevai kung gaano kaseryoso si Tirenz Dinsnens, medyo naawa siya. Mahirap siyang hanapin doon. Kahit ibigay ko sa'yo ang address, hindi mo pa rin mahahanap ang daan. Minsan lang siya nakapunta doon kasama ang lolo niya. 2 taon na ang nakakaraan nang sunduin niya ako. Inakbayan siya ni Tirenz Dinsnens at buong tapang na sinabi, kung ganon, samahan mo ako. Hindi pa rin nagbabago si Liu Degesian. Napilitan ng magpababa si Tirenz Dinsnens. Sige na, hindi na kita pipiliting tawagin akong ate. Natigilan si Liu Degesian. Naalala pa rin niya noong unang beses nilang magkita. Payat at sakitin ako. Kaya hindi niya ako maikumpara kay Tirenz Dimnam. Na magaling. Maganda noong bata pa. Kung lumaki ako sa pamilya Birenz, siguro kamukha ko si Tirenz. Si Hehe, walang inaalala kundi magpakasaya. Nakaramdam ng lungkot si Liu Degesian. Pero hindi niya pa rin ito ipinapakita. Magpakatotoo ka sa sinabi mo, sabi niya. Nagbike silang 2 pa uwi. Pagdating sa gate ng bahay, kumaway si Tirenz Dinsnens kay Liu Degesian. Pero hindi pa siya nakakapagsalita ng tuluyan. Pumasok na si Liu Degevait sa bahay, iniwan si Tirenz. Dinsnens na nakatayong nahihiya sa lugar. Ibinaba ni Tirenz Dinsnens ang kanyang kamay at umuwi na rin sa kanila. Pagpasok ni Tirenz Dinsnens sa bahay, nakita niya si Tirenz na bumababa mula sa itaas. Lumapit siya at sabik na sinabi, Inay. Pumayag na si Liu Degevait na samahan kaming hanapin si kapatid. Bumili na po tayo agad ng tiket sa tren. Kung hindi, may kutob siyang mawawala sa kanila ang kanyang kapatid. Mawawala sa pamilya Birengo ang anak na lalaki. Pero hindi pa man siya natatapos magsalita, narinig niyang bumuntong hininga si Tirenz. Kakausap ko lang kay GEC kanina. Noong nakaraan, sinakta ni Dipbyadian si FT. Kaya muntik na siyang hindi makapag-exam sa kolehiyo. Natatakot si AC na pagdating ni Gideon, hindi na natin siya kailanganin. Kailangan niya ng oras para tanggapin ito. Hintayin na lang natin si Dipbyadian na bumalik. Magpa-test ulit tayo. Para siguraduhin na si Dipbyadian nga si Dimnam. Saka natin siya tanggapin. Maganda ring may oras si GACE para maghanda ng kanyang isip. Hindi makapaniwala si Tirenz Dinsnens, Inay. Mas pinili niyo pa ang ampon kaysa sa tunay niyong anak. Si Dimnam na iyan na hinahanap natin sa loob ng 15 araw at gabi. Naaalala niyo pa ba? Gulat na sabi ni Tirenz. Hindi naman iyon ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang linawin muna ang lahat. Sa totoo lang, gusto kong. Sinubukang ipaliwanag ni Tirenz Dinsnens ang nangyari sa eskwelahan. Pero hindi pa man siya nakakatapos magsalita. Narinig niya ang nagmamadaling tawag ni Kiran. CAC mula sa itaas. Inay! Inay, nasaan po kayo? Lumingon si Tirenz at sumigaw pabalik. CAD, nandito ako. Pupunta na ako dyan. Pagkatapos noon, lumingon ulit siya kay Tirenz Dinsnens at mahinang nagbilin. Ganun na nga lang muna. Pagkatapos ay umakyat na siya sa itaas. Nasakal si Tirenz. Then sa lahat ng sasabihin niya. Hindi niya ito masabi. Kinuyom niya ang kanyang kamao at galit na sinuntok ang hangin. Kahit hindi pumayag si Tirenz na hanapin ako ni Tirenz. And as a month. Bumili na rin siya ng tiket sa tren noong araw na iyon. Nag-iwan siya ng sulat kay Tirenz. At sumama kay Liu Degevait sa isang lumang tren papuntang Hunan. Nakasakay si Liu Degevait at Tirenz Dinsnens sa tren. Sa loob ng isang araw at isang gabi. Pagkatapos ay lumipat sila sa bus at sa huli ay sa karito ng baka. Sa buong biyahe, parang gripo si Tirenz Dinsnens. Hindi niya tinitigilan si Liu Degevait sa pagsasalita. Sa tingin mo, mapapatawad kaya ako ni Dimnam? Sasama kaya siya sa akin pabalik sa Beijing? Bumili rin si Tirenz Dinsnens ng maraming gamit para sa akin. May mga damit, libro at ilang merienda.
Kinakabahan siya pero sabik na tanong kay Liu Divisi. Liu Divian, sa tingin mo magugustuhan kaya to ni Dimnam? Kumunot ang noo ni Liu Divian at sinulyapan siya. Hindi siya nagsalita. Pero nasagot na rin ang tanong ni Kiran. Zen sa pamamagitan ng kanyang ekspresyon. Hindi ako magugustuhan. Sa wakas ay nakarating na sila sa nayo ng hiho. Bumaba si Zen sa karito ng baka. Tumingin siya sa paligid at puro bundok ang nakita niya. May mga sira-sirang bahay na gawa sa ladrilyo. At maputik ang daan. Hindi nga mapasok ng kahit na anong sasakyan. Kahit alam niyang hindi maganda ang buhay sa probinsya. Ngayon lang niya ito nakita ng personal. Mas lalo siyang naawa sa akin. Lumaki ang kapatid niya sa ganitong klaseng lugar. Kung hindi dahil sa mga masasamang nagbebenta ng tao. Dapat sabay silang lumaki. Dapat naging espesyal ako sa kanya. Maingat na humakbang si Nanth. Natatakot madumihan ang kanyang bagong sapatos. Hindi naman pinansin ni Liu Divian ang iniisip niya at nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Dahil sa kanyang napakagandang memorya, naalala pa rin niya ang daan. Naglakad silang dalawa sa daan. Tinititigan sila ng mga taga-nayon. May mga lumalapit pa. Uy, saan galing ang mga magagandang binibini at binata na ito? Sino bang hinahanap nyo? Pero nagsasalita sila sa kanilang lokal na wika. Hindi maintindihan ni Liu Divian at Nanth. Pagkatapos nilang magkamustahan, nagpatuloy na sila sa paglalakad. Sa mga oras na ito, buwan ng Hulyo na at sobrang init ng araw. Dala ni Zen ang lahat ng kanyang pinamili. At pagkatapos ng 10 minuto, basang-basa na siya ng pawis. Hindi na niya masyadong kaya. Gaano pa ba kalayo? Walang ganang sagot ni Liu Divian, malapit na. Sa wakas, nang makita niya ang isang maliit na tindahan. Iminungkahi ni Nanth. Magpahinga muna tayo. Bumili tayo ng ice candy. Muling naglakad ang dalawa papunta sa tindahan. Pero pagdating sa tindahan, nakita ni Liu Divian ang isang lalaki at isang babae sa harapan ng ref. Naghihilahan sila. Nakasuot ang lalaki ng manipis na damit at nakasuot ng sombrero. Pero nakilala pa rin ni Liu Divian na ako iyon. Pero mukhang nahihirapan ako. Susugod na sana si Liu Divian pero mas mabilis pa si Kiran. Zen sa kanya. Ibinagsak niya ang mga dala niya at parang bagyo na sumugod. Sumisigaw pa. Anong ginagawa mo? Alisin mo ang kamay mo sa kapatid ko. Hindi pa ako nakakapag-react. Nang biglang may sumulpot. Inihiwalay ako sa babae. Pagkatapos noon, kulang nakita ng malinaw ang taong dumating. Si Vance pala. Ang taong hindi dapat nagpapakita rito. Nang ma-realize ko ito, nagsalita ako na may galit. Nanth, anong ginagawa mo? Hindi ito lugar para maging bastos ka. Bitawan mo si Ate Sa. Mas lalo pang nagalit si Nanth. Hinaharas ka niya. Tapos sinasabi mong bitawan ko siya. Nagulat ako. Na-realize kong nagkamali ng intindi si Nanth. Malamig kong sinabi, nagkakamali ka. Inaaya lang ako ni Ate Thaisa na kumain ng ice cream. Tinanggihan ko nga siya Bukod pa rito, kahit na hinaharas niya ako. Hindi mo kailangang makialam. Ang babae na tinawag kong Ate Thaisa. Ang buong pangalan ay Deep Thaif. Sabay kaming lumaki at mas matanda siya sa akin ng 2 taon. Pero hindi siya masyadong magaling sa pag-aaral. Huminto na siya at nagtatrabaho na sa loob ng 2 taon. Pagkasabi ko nito, medyo natahimik bigla. Bumitaw si Zen at napatingin sa akin. Bakit hindi ako kailangan? Makialam? Kapatid mo ako. Tiningnan ko siya ng mabuti. Kumalma si Zen. Sa kanyang matatalim na mata, nakikita na lang ang pagiging malumanay. Dimnam, sa wakas nahanap din kita. Ilang taon na kitang hinahanap. Lumaki ka na pala. Sorry sa lahat ng ginawa ko sa'yo dati. Pagkarinig ko noon, wala akong naramdaman. Diretso ko siyang pinutol. Deep Zedean lang ang pangalan ko. Kung hindi ko naranasan ang nakaraang buhay, siguro maaantig ako sa kanyang sinserong paghingi ng tawad. Pero noong nakaraang buhay, tuwing binubuli ako ni TD, siya ang tumutulong na linisin ang gulo. Nagpakuha pa siya ng tauhan para kidnapin ako sa araw ng kasal ko. Pinilit niya akong mag-donate ng internal organs para kay Ina Pirans. Ang lahat ng iyon ay mas masahol pa kaysa sa ginawa ni
Tirand TAT. Muling natahimik ang lahat. Sa puntong ito, lumapit si Liu Dizian. Paumanhin, dipte niya. Malamig ang kanyang boses. Paumanhin, nagkamali ng intindi ang kaibigan ko. Nahihiyang kumamot sa ulo si dipte iya. Ay, wala yun. Nagkamali lang ng intindi. Nagulat ako nang makita si Liu Dizian. Liu Dizian, pumunta ka rin pala dito. Hanggang sa tanungin ako ni dipte isa, sino sila? Kaya nakabalik ako sa realidad. Mga kaklase ko sa high school, at Thea. May gagawin pa ako. Mauna na ako. Pagkatapos kong magsalita, umuwi na ako. Dali-daling binitbit ni Kirans Nans. Ang mga binili niya at hinabol ako. Gidean, hintayin mo ako. Tingnan mo, sinadya kong bumili ng maraming gamit para sa'yo. Gusto mo ba? Hindi ko man lang siya pinansin. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras. Umuwi na kayo. Pagkasabi ko noon, iniwan ko na sila at umuwi. Pagdating ko sa bahay, nakita kong hindi sumunod sina Liu Dizian at Tirans. Anas Emange. Agad kong kinalimutan ang tungkol doon. Pumasok ako sa kusina para magluto. Pagkaluto ko, dumilim na ang langit. May kumatok sa pintuan. Sinalubong ko ito.